Para sa'yo na laging uhaw sa kaalaman at naghahanap ng malinaw na konteksto sa mga isyung madalas ay nakakalito, kumusta? Alam naman natin na sa dami ng impormasyong dumaraan sa ating mga screens araw-araw, napakadaling maligaw sa mga detalye. Totoo yan. Kaya ang misyon natin sa usapang ito ay tulungan kang himayin ang isang napakakomplikadong serya ng mga pahayag, teksto at video. Ang mga materyales na ito ay umiikot sa mga inaangking mensahe mula sa Diyos, mga propesiya, at matinding paratang laban sa gobyerno at lipunan. At ang lahat ng ito ay nagmula sa isang taong naggangalang Narciso Olalo. Bale, ang mga pangunahing sanggunian natin para sa usapang ito ay ang kanyang isinulat na karanasan noong March 05, 2026, isang video transcript, at ang mga detalye ng kanyang tinatawag na prophetic ministry. Bago tayo tuluyang sumisid sa mga detalyeng iyan, kailangan muna nating maglatag ng isang napakalinaw na paalala para sa iyo na nakikinig. Oo, napakahalaga nito. Ang mga dokumentong tatalakayin natin sa sesyong ito ay naglalaman ng mga napakasensitibo, direkta at mabibigat na paratang laban sa mga kilalang politiko, kapulisan at iba't ibang malalaking institusyon dito sa Pilipinas. Gusto kong maging malinaw, kailanman ay hindi kami kumukuha ng anumang panig sa isyung ito. Hindi namin ine-endorse ang mga pananaw na ito, maging kaliwaman o kanan iyan. Tama, ang tanging layunin namin sa malalimang pagsusuring ito ay ilahad at suriin ng objektibo kung ano eksakto ang nakasulat at sinasabi sa mga orihinal na materyales. Nais ka naming tulungang maunawaan ang mga ideyang nakapaloob dito nang hindi nagdadagdag ng anumang impormasyon na wala sa mismong teksto. Napakahalaga ng paunawang yan para sa ating lahat. Okay, himayin natin ito. At sisimulan natin doon sa unang dokumento, yung isinulat na salaysay ni Olalo na may petsang March 05, 2026. Para sa iyo na sumusubaybay sa mga ganitong kwento, medyo kakaiba at napakadetalyado ng simula nito. Ayon sa kanyang salaysay, nagbakasyon daw ang Diyos sa Pilipinas. At sa paglipas ng ilang araw ng bakasyong ito, napagpasyahan niya ang bisitahin ang isang kaibigan na tinawag niyang Mayor. Pagdating daw niya sa bahay ng mayor na ito, may inutos sa kanya. Pinaghalo siya ng mga chemical sa isang matigas na lalagyan. Na inilarawan niyang parang malaking kaldero. Oo. Nung una, inakala pa nga niya na semento ang hinahalo niya. Ibinaba niya yung backpack niya sa lamesa at sinimulang sundin ang utos. At habang hinahalo niya iyon, doon na nagiba ang takbo ng sitwasyon. Ayon sa kanya, napansin niyang unti-unting natutuyo at tumitigas ang likwido. Sa mismong sandaling iyon, nakarinig daw siya ng boses mula sa Diyos na nagbigay ng matinding babala. Ang eksaktong sinabi umano sa kanya ay droga ang hinahalo niya. Yung tinatawag na bato o shabu. Tama, bato. Binalaan siya na napakatalamak ng drogang ito sa buong bansa. At ang mas nakakakilabot para sa kanya, Binalaan siya ng Diyos laban sa mga taong mismong naguutos sa kanya dahil baka siya mismong ang gawing biktima o pain. isipin mo yung gulat niya doon, di ba? Lalo na nang marinig niyang sinabi ng kaibigan niyang mayor na yung hinahalo niya ay ready to use na. Kaya ang naging reaksyon niya, syempre, ay humanap ng paraan para makaalis sa sitwasyon na yon. Lumabas siya ng bahay at pumunta sa likuran, malapit sa bakod. Nagdahilang maghugas lang ng kamay sa gripo. Pero habang nandoon siya, biglang may dumating na 3 pulis. Dahil sa takot, lalo pat naisip niyang naiwan niya yung backpack niya na may lamang wallet doon mismo sa lamesa kasama ang droga, nagtago siya sa kapitbahay. Nang humapa na ang sitwasyon at dumating ang mag-asawa, tinanong niya kung nasaan ang wallet niya. At alam mo ba kung ano ang isinagot ng asawa ng mayor? Kinuha raw ng mga pulis. Grabe. At hindi lang basta kinuha. Kinuha ang pera, mga bank cards at mga ID niya. Ang mas malala rito, sinabihan pa siya ng asawa ng mayor na wala na siyang dapat ipag-alala. Bakit daw? Dahil sinabi raw nila sa mga pulis na yung wallet at ang buong laman nito ay diniklara na lang na ibinigay o donated ni Olalo sa kanila. Isang napakalinaw na kwento ng pangingikil na ginawang biro na lang ng mga sa kapangyarihan. At doon pumasok ang panibagong babala.
Nakarinig muli si Olalo ng boses ng Diyos, inuutos siyang umuwi na agad dahil susundan siya ng mga pulis sa bahay niya. Binalaan siya tungkol sa modus na tanim droga. Sinabihan siya na gagatasan siya ng pera ng mga otoridad, lalo na nang makita sa mga ID niya na siya ay nakabase sa Australia. Sinasabi sa teksto na kahit hindi siya nahuli sa akto, pagdating niya sa airport, sigurado daw na naka-red alert na siya at wala siyang lusot. Pati ang pamilya niya pagkakaperahan din ng mga pulis. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan ng lipunan, mapapansin mo kung gaano kabisa ang paggamit sa kwentong ito. Sinasalamin nito ang isang tunay at malalim na takot ng maraming ordinaryong Pilipino. Lalo na ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs, ang panganib na umuwi sa sariling bansa para lang biktimahin ng mga taong dapat sana ay nagpaprotekta sa kanila. Ang issue ng pangingikil at pagtatanim ng ebidensya ay hindi na bago sa pandinig natin. Ang ginawa ni Olalo rito ay hinuli niya ang mga totoong pangambang ito ng lipunan at ikinabit sa kanyang personal na karanasan. Upang patunayan na ang kanyang mga babala ay may basbas mula sa itaas, ipinapakita ng kanyang naratibo na ang mismong sistema ang aktibong sumisira sa buhay ng mga inosente. At hindi lang sa mga pulis tumigil ang mga paratang niya. Kung susundan natin ang mga materyales, partikular na yung video transcript na pinamagatang March5.mp4, mas lumalawak at mas bumibigat ang usapan. Dito, ayon kay Olalo, tahasang tinawag ng Diyos ang Pilipinas bilang isang makasalanang bansa. Hindi lang ito tungkol sa korupsyon sa gobyerno, kundi pati na rin sa matinding pagkukunwari sa reliyon. Binatikos niya yung mga taong may bit-bit na Biblia, nagsusuot ng mga kwintas na krus o mga deboto ng Nazareno na araw-araw nasa simbahan pero sa labas naman ay gumagawa ng kasamaan. Ang argumento niya rito ay napakalalim at direktang humahamon sa institusyon ng pananampalataya. Sinasabi niya na hindi lahat ng bumabanggit sa pangalan ng Diyos ay tunay na isinasabuhay ito. Ipinupunto niya na kung ang mga relihiyon, mga pari at mga pastor ay patuloy na nagtuturo ng kabutihan, bakit tila mas naningibabaw pa rin ang kasamaan, patayan at panlalamang sa Pilipinas? Para sa kanya, ang malinaw na pagkukunwaring, ito ay patunay na kung ang relihiyon ay wala namang nagagawang tunay na pagbabago sa ugali ng mga tao, hindi na ito kailangan ng lipunan. Upang lalong idiin ang puntong yan tungkol sa laganap na kasamaan, ibinahagi niya ang isa pang napaka-personal na kwento. Bago pa man daw ang panahon ni Pangulong Duterte, Kaya tinutukoy niya rito ay ang panahon ni Pangulong Pinoy. muntik na silang mabiktima sa kasama niyang nagngangalang MJ nung modus na tanim bala sa airport papuntang Australia. At heto ang isang nakakaintrigang detalye. May bit-bit pala siyang anting-anting noong oras na iyon. Isang baso na may bala na ibinigay sa kanya ng isang tatay bilang pananggaraw. Pero nang sitahin siya ng gwardya kung may dala siyang bala, kinailangan niyang magdesisyon ng mabilis. Pinutol niya ang nylon nito at ibinigay na lang ng buo sa gwardya para makalusot at hindi sila mapagkakitaan ng sindikato sa loob ng airport. Ilang linggo matapos silang makarating sa Australia, saka pumutok sa mga balita ang malawakang issue ng tanim bala sa Pilipinas. Dito natin makikita kung paano niya ikinabit ang kanyang sarihing kaligtasan sa isang pambansang iskandalo. Pero kung akala mo ay hanggang diyan lang ang mga kwento niya, dito na pumapasok ang mga mas mabigat at tahasang akusasyon sa mga kilalang personalidad. Ayon sa kanya, ang lahat ng ito ay nakabatay rin sa mga balita at sarili niyang investigasyon na napanood niya. Uli pinaalala namin na wala kaming pinapanigan dito. Nilalahad lang namin ang sinabi niya na ang gobyerno ng Pilipinas mula sa pinakamababang posisyon hanggang sa pinakamataas ay isang ganap na organisadong sindikato. Grabe yung mga pangalang binitawan niya dito sa video transcript. Inisa-isa talaga niya. Binanggit niya na may mga politiko at pulis na mismong kumilos bilang mga drug lords at gambling lords. At particular niyang tinukoy ang Osamis City pagdating sa isyung ito. Pagkatapos, itinuon niya ang pansin sa Department of Justice o DOJ. Inakusahan niya si Remulla na nagsisinungaling umano at nakikipagsabuatan sa International Criminal Court o ICC.
Isipin mo yung tindi ng paratang na iyon. Isang ahensya ng gobyerno na idinadawit sa sabwatan kasama ang isang pandaigdigang korte. At hindi siya tumigil doon. Dinawit din niya ang pangalan ni Pangulong Marcos. Ayon kay Ulalo, base umano sa mga dokumentong hawak niya na nagmula kay Kaufman. Na tinukoy niyang abogado raw ni Duterte. Nasa likod din daw si Marcos ng mga paninira at siya umanong nagbabayad sa mga trolls sa social media. Ito ay sa kabila ng paulit-ulit na pagtangki ng administrasyon sa mga panayam. Isinangkot din niya si dating Senador Trillanes. Kung saan gumawa siya ng pahayag na mayroong 18 Marines na nag-deliver daw ng pera sa senador na ito. At para makumpleto ang kanyang listahan ng mga inaatake, isinama rin niya ang media at ang mga content creators. Giit niya, noon pa mang 2013 ay pinagsisigawan na niya sa kanyang mga live videos na ang mga mainstream media sa Pilipinas ay puro bayaran kaya hindi nila inilalabas ang totoong balita. Maging ang mga sikat na vloggers ay hindi nakaligtas. Inakusahan niya silang ginagamit lang ang kanilang plataforma upang sirain ang katotohanan. Lahat ng ito mula sa tanim bala, tanim droga, tanim ebidensya, hanggang sa mga bayarang trolls at media, ang siya raw nagpapatunay sa sinabi sa kanya ng Diyos na ang Pilipinas ay bansang makasalanan. Ano ang napapansin mo sa estilo ng paglalahad na ito? Napakahusay niyang ipinagtagpi-tagpi ang iba't ibang napakakontrobersyal at magkakahiwalay na issue sa bansa. Tinuhan niya ang usaping ng ICC, ang politika ng mga trolls, at ang galit sa media. At pinagsama-sama niya ang lahat ng ito upang bumuo ng isang malaking kwento. Ginagamit niya ang mga pampublikong isyung ito, mga balitang araw-araw nating nakikita at pinag-uusapan bilang matibay na ebidensya na ang kanyang inaangking mensahe mula sa Diyos tungkol sa bulok na sistema ay totoong totoo. Kapag hinamon niya ang mga tao gamit ang mga isyung alam nilang nangyayari, mas nagiging madali para sa kanila na paniwalaan pati na rin ang mga sobra-natural niyang pahayag. Kaya mapapaisip ka talaga, paano niya nasasabing alam niya ang lahat ng katotohanan ito? Bakit siya ang may karapatang magbunyag ng lahat ng ito? Dito tayo makakakuha ng sagot sa isa pang dokumento, yung nagdedetalye tungkol sa kanyang prophetic ministry. Dito ipinapakilala si Narciso Olalo bilang pangunahin o number 1 instrumento umano ng Diyos upang maghatid ng kanyang mga babala at mensahe sa sangkatauhan. Sa dokumentong iyan, malinaw na iniisa-isa ang tatlong tinatawag na banal na mandato o divine mandates na ibinigay raw sa kanya. Ang unang mandato ay ang kapangyarihan ng libreng panggagamot. Nakasaad doon na kaya niyang magpagaling ng mga may sakit nang walang kinokolektang kahit isang sentimo. Absolutely free, kumbaga. Ngunit may kondisyon ito. Ang paggaling ng isang tao ay nakasalalay daw ng buong buo sa antas ng kanyang pananampalataya kay Hesukristo at ang pagkilala niya na si Olalo ay simpleng instrumento lamang. Ang ikalawang mandato ang talagang nagpatayo ng balahibo ko, ang tinatawag niyang power of mind. Ayon sa teksto, hindi ito basta-bastang pagbabasa ng isip. Isa itong pambihirang kakayahan kung saan kaya niyang makita at mailarawan ang buong kwento ng buhay ng isang tao sa simpleng pakipag-usap lamang sa kanila. At hindi lang yun ang matindi, kaya raw niyang makita ang lahat ng kasalanan ng lahat ng tao. Kasama na ang mga kasalanan ng mga taong matagal nang patay. Isipin mo kung ikaw yung kausap niya, nakaharap mo ang isang taong nagsasabing alam niya pati ang pinakatatago mong mga kasalanan. Kung hihimayin natin ang konseptong yan ng power of mind, napakabigat ng implikasyon nito, lalo na sa aspeto ng psikolohiya at pamumuno. Ang pag-angkin na alam mo ang bawat pagkakamali ng isang tao mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan ay lumilikha ng isang dinamika ng ganap na kontrol at pagpapasakop. Kapag naniniwala ang isang tagasunod na ang leader niya ay nakikita ang pinakamadilim niyang sikreto, nawawalan siya ng lakas ng loob na kwestiyonin ang awtoridad nito. Hindi na kailangan ng pisikal na pamimilit dahil ang isipan ng tagasunod ay nakakadena na sa takot at labis na paggalang. Isa itong mekanismo ng kapangyarihan na madalas makita sa mga ganitong uri ng kilusan. Nakakapangilabot kapag inisip mo ang epekto niyan sa mga sumusunod sa kanya. At para makumpleto natin, ang ikatlong mandato naman ay ang propesiya o ang kakayahang makita ang mga mangyayari sa hinaharap.
Bilang patunay umano ng kakayahang ito, ipinagmamalaki sa dokumento na mayroon na siyang naunang hula tungkol sa isang matinding tsunami na tumama sa Australia at sa iba pang kalapit na rehiyon bago pa mga ito tuluyang mangyari. Ngayong nailatag na natin ang mga kapangyarihang inaangkin niya at ang matitinding paratang niya sa lipunan, ano ba talaga ang dulo ng lahat ng ito? Batay sa kanyang ministry, may 3 bagay na hinihingi ang Diyos sa mga taong ngayon. Una, ang time team na magsisi sa lahat ng mga kasalanan. Pangalawa, ang i-renew o panibaguhin ang kanilang buhay bilang isang tunay na Kristiyano. At pangatlo, ang magkaroon ng matindi at walang patid na pananampalataya. At hindi lang ito natatapos sa mga salita. Dahil sa dulo ng kanyang unang isinulat na teksto, nag-iwan si Olalo ng isang napaka-praktikal na paanyaya. Inaanyayahan niya ang lahat na makinig at dumalo sa isang Zoom meeting. Nakaschedule ito sa araw ng linggo, March 08, 2026, eksaktong alas 9 ng umaga, base sa oras sa Pilipinas. Upang pag-usapan ng mas malalim ang lahat ng mga babalang ito. Habang nilalagom natin ang lahat ng impormasyong ibinahagi natin ngayon, bakit tinatanong mo ang sarili mo? Bakit ko ba kailanang malaman ang lahat ng ito? Bakit mahalagang pag-aksayahan ng oras ang ganitong mga dokumento? Ang sagot ay dahil ang kwentong ito ay nagbibigay sa atin ng napakalinaw na halimbawa kung paano gumagana ang takbo ng isip at pagpapalaganap ng impormasyon sa modernong panahon. Makikita natin kung paano pinagsasama-sama ng isang individual ang kanyang personal na galit sa mga totoong nangyayaring inhustisya, ang kanyang mga naging karanasan bilang isang OFW sa Australia, at ang kanyang matibay na espiritual na paniniwala. At ang pinakamahalaga, ginagamit niya ang mga makabagong plataporma ng internet tulad ng Zoom at Facebook Live. Upang mabilis na maikalat ang kanyang naratimo na taasang humahamon sa gobyerno at lipunan. Isang napakagandang pagbubuod na nagbibigay linaw kung bakit natin ginagawa ang malalimang pagsusuring ito. Bago tayo tuluyang magpaalam, meron akong isang mapanuring kaisipan na gusto kong iwan sa'yo na nakikinig. Ano yon? Sa panahon natin ngayon, kung saan napakabilis kumalat ng balita, totoo man o disinformasyon sa isang pindot lang, ano kaya ang nagiging epekto kapag ang isang individual ay gumagamit ng inaangking banal na kapangyarihan upang ilantad ang mga korupsyon sa pamahalaan at lipunan? Paano nito binabago ang iyong pananaw at pagtitiwala sa mga impormasyong nakikita mo online? Ang paghahalo ba ng modernong teknolohiya at ng sinaunang konsepto ng propesya ay mas nagbibigay linaw sa kung ano ang katotohanan o mas nagpapalalim lamang ito sa pagkakalito at pagkakahati-hati nating mga ordinaryong mamamayan? Isang napakagandang ideya na maaari mong pag-isipan pagkatapos ng usapang ito. Maraming salawat sa pagsama sa amin sa paghihimay ng mga materialis na ito. Patuloy lang na maging mapanuri at laging panatilihin ang pagiging mausa. Hanggang sa muli nating pagsusuri. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay at pag-intindi sa mga ganitong komplikadong isyo. Laging maging mapagmatiyag, suriing mabuti ang mga detalyeng natatanggap at huwag titigil sa pagtatanong. Paalam!